Okay. Now, familiar po tayo na meron na tayong dalawang kits ngayon, tama? Yes. Alright. Di ba bumaba? Yes. Very good. Now, ang tawag po dito sa kit, pag sinabing 499 ay? Wellness. Alright, so my wellness kit. Yung isang kit natin ay? 4998. Ang tawag ay? Load Plus kit. So ano yung 4999? Ano yung 4998? 4999? Alright, yung 4998? Alright, so wag po kayong malilito. Now, bakit sinasabi nila? Bakit hindi na lang parehas 4999? Sabihin sa akin, bakit? Bakit? Sa pa, bakit? 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 Siyempre, para may pagkakaiba din. Diba? Sabi nga, pag sinabing 4998, alam nila, ay load plus ang binili mo. Automatic na yon. Meron bang significance yung pagkakaibang piso? Yes. Ha? Ano kaya? Anong significance ang meron doon? Actually, wala. Actually, wala. Sabi ko nga sa'yo, parang point of ano lang siya. Parang point of pagkakakilanlan. Okay? Pag sinabing 4998, load plus. Pag sinabing 4999, wellness. Malinaw po? Yes. Now, so 4999, as is, alam naman po natin ang laman. And again, based on sa ating standard content, okay, ito lang po siya palagi, 3 Empower Sims. Yung 21 Empower Sims natin is only because of yung promo. Aware po ba tayo doon lahat? Yes. And now, since lalabas na po yung ating mga updates from Smart, binalik na po siya sa original. Which is ilan? 3. Ilan? 3. 3, very good. Now, ang 4998, same thing din. Ang nagkaiba lang dito, since hindi na siya wellness, tinanggal yung wellness component. Ano yung wellness component nun? Which is yung Apollo and Moringa. Very good. Pinalitan siya ng SME plus Pay or Tap Pay Card and the load wallet na 300 pesos. Okay? Same thing pa din. And ang nagkaiba dito yung number ng price list. 10 pieces na lang siya. Okay? And then, 3 Empower Sims. Hindi masyadong nag-iba. Okay? Ang pinagkaiba lang talaga na significant is yung malalaman mo na isang wellness, ito is load plus. Bakit? Yung isang wellness kasi may Apollo, may Moringa. Ito load kasi may load wallet. Mayroon pang SM Tap Plus card. Kuha po? Yes. Alright. Now, madali na lang sabihin sa mga members ninyo or sa mga bago ninyong team leaders kung ano ang, again, we don't need to explain a lot para sabihin, ano ba yung 4999, 4998? Again, point of, ano lang yan ha? Description lang. Okay? Now, kung makikita po natin, 1, 2, medyo blurred ng konti, and then 4 and 5. Bakit? Kasi ito po yan. Maraming bagong members ang nagtatanong, naku sir, hanap ako ng hanap ng number 3, pero walang number 3 sakit. Bakit kaya kulang ang binigay nyo sa amin? Okay? So it's very important na as you start introducing the business to your new business partners, alam dapat natin to. Bakit kaya? Basically, ang quick guide number 3 natin ay MyTurf brochure. Now, MyTurf brochure, is it applicable with My Life program? No. No. Therefore, 1, 2, 4, and 5 lang po talaga tayo. So, yan ang unang-una yung sasabihin. Expect lang yung, set the expectations properly. Ma'am, wala pong number 3. Kasi po yung number 3 is for a different program. Okay? Now, iisa-isahin po natin ito. Very much duplicable. Kung paano ko siya sasabihin, pwede siyang i-duplicate sa ibang tao. Okay? Magsisimula po tayo sa bawat quick guide. 1, 2, 4, and 5. Okay? How are you going to start the business the right way? Or yung the usual na ginagawa namin. Okay? Now, Load Extreme quick guide number 1 is about managing your Load Extreme account. Okay? So, pag sinabi natin managing your Load Extreme account, doon na magsisimula yung simula. Okay? Pag sinabing simula, registration. Pagtapos ng registration mo, lahat na ng how-tos. Okay? Basically, or yung talagang lahat ng how-tos, how to load, how to everything. Okay? So, daanan natin siya isa-isa. Now, punta po muna tayo sa how to register your Technopreneur or Techno-User account. Okay? Ito po yung mga pointers na dapat nating alam. Ano po ang kulay purple? Technopreneur. Technopreneur. Ano po ang kulay green? Alright. Now, balik po tayo sa Technopreneur. Ano-ano po ba ang mga mahalagang component ng Technopreneur card?
Okay? ID number, SAC, and then PPSC. Okay? Itong ID number, yan po yung pinaka-account number mo. Okay? Ang SAC, saan ginagamit ang SAC? Load Extreme para saan po? Para makuha ang PIK, para saan pa? Activation. Registration, para saan pa? Sige pa. Paano ba talaga siya bakit ba talaga merong SAC? Alright, to activate your what? Load Extreme. Your account, what? Be specific. Very good. Okay, ang unang-unang ina-activate natin is yung Load Extreme, right? Now, para pumasok ka sa sistema ng Load Extreme, okay, para pumasok yung database or yung information mo, you would need this code, the subscriber activation code, activating the first website, the first account, which is Load Extreme, okay? Ilang digits ang meron sa SAC? 10 digits, alright? Sa PPSC, saan ginagamit ang PPSC or the Product Pack Sales Code? MyLife. Sa MyLife, para saan? Activation, para saan ulit? SSB. Para saan? Ano ba ang saan ba ano ang tulong ng Product Pack Sales Code? Ano ba yung again yung significance niyan? Sponsor. Okay? Tama, meron 'yon. Ano pa? Pero we have to be specific. Ang PPSC ang mag-generate po ng bonuses. First na generate niya is the 700. Ano tawag sa 700? DRI. Direct Referral Incentive, DRI. And then, of course, pag meron siyang mag-generate ulit siya ng ilang sales pa? 8 subscription sales. Alright? So, ang PPSC would, mag-generate ng points or ng income, ng bonuses. Alright? Now, sa Techno user, ano ang importante? ID number, of course, and SAC. Bakit walang PPSC sa Techno user? Kasi Kasama sa network. very good. Kasi Load Extreme lang naman ang i-activate natin pag Techno user. Alright? So wala silang networking component, wala silang SSB, DRI, PPB components. Alright? Basically, kapag sinabing Techno user, it's more on the convenience, 24/7 access, and discount average of 8%. Okay? So yun po, dyan pa lang, dapat alam na natin. Okay? Now, of course, paano ma-reveal yung mga codes? Ano ang gagamitin? Yung sukli. Alright, whether sa 4999 or sa 4998. Okay? So yan, kikis-kisin natin to reveal the 10-digit subscriber activation code. Okay? And then yung PPSC, ilang digits? 16. Ayan, so 16 digits. Okay? Make sure na tama. Anyway, ang unang-unang gagamitin natin is yung SAC muna. Okay? Kasi Load Extreme. So, how are we going to register Load Extreme using our cell phone? Now, if we're going to register through cell phone, anong kailangan natin? Load. Cellphone. Cellphone muna. Pag may load ka, wala ka namang cellphone, makaka-register? Hindi. So, kailangan mo na ng Cellphone. and then make sure pag may cellphone ka, meron kang battery muna. Okay, so load. Alright, so make sure. Okay, mag-register na po tayo. Now, pag nag-register po tayo, anong unang-una natin gagawin? Bubuksan yung cellphone. Okay? Because sometimes we really have to be like this. Tama po ba? Okay, ma'am. Lalo na kapag OFW. Alright? Or nasa province. Okay, ma'am, kunin niyo po yung cellphone ninyo. Okay, from your cellphone, punta po kayo sa right message. From the right message, type in. Okay? Ang mga sample po ng commands natin could be found at the back of your Technopreneur or Techno user card / sa quick guide number 1. So follow the instruction po. Type in LX space reg space ID number space SAC space birth date space telco code and then space the full name. Okay. Itong mga ganitong bagay natitaken for granted na lalo na ng mga matagal ng members. But again, sabi ko nga sa inyo, we always have to go back to the basic. Okay? Para makapag-arangkada tayo. Okay. Now, ito po ang ID number saan nakikita? Sa taas.
Okay, imagine na lang, OFW po ako. Saan ko po makikita yung ID number? Yes, ako sir, nagkaroon ako ng problem. Paano po? Sa abroad ako, nung nagpa-member ako. Mm. Dapat po akong nag-typing dito. So pag tinanong po kayo, pag mabibigay ka ng instruction, nasaan po bang ID number? Nasa harap ng card. Okay. Right side. So hawakan niyo po yung ID number niyo, yung card po ninyo, yung purple, okay? Tignan niyo po, nakikita niyo po ba yung My Life? Okay? Sa taas po ng My Life, sa may bandang kanan po, meron po doon 10 digits. Yun po ang ID number natin. Okay? So that is how we provide information, lalo na kapag text or call. Okay? The call center way. Concise and precise, andun siya. And then, SAC. Ma'am, kailangan po ng SAC. Saan makikita ang SAC? Ayun, ma'am, baliktarin niyo po yung card. Yung unang-una po doon na kinikis-kis. Okay, pag kiniskis niyo po yun, merong 10 digits doon na subscriber activation code. Yun po yung una, okay? And then, birth date. Pagka-text, you have to follow, no? Hyphenated po siya. Hyphen ang ala natin. And then, telco code. Ilang codes po ang tinatanggap sa Load Extreme? Ilan? 5. Namely, Smart, SMART, Globe, GLOBE, Sun, SUN, Talk and Text, TNT, and Touch Mobile, TM. Now, pag yung nagre-register po sa taga-ibang bansa, ma'am, pwede ko po ba i-register dyan? Telus, Rogers, Sprint, Singular? Hindi. Or kung ano pa mang telco, tawag dito telco code? Hindi. Again, only Philippine telco codes are allowed sa Load Extreme. Ibig sabihin, if not Smart, Globe, Sun, Talk and Text, Touch Mobile, hindi po siya tatanggapin ng system. Okay? Mag-i-error po ang registration. Okay? And then also, follow lang yung spelling. Madali lang naman. And then of course, your full name. Now, very detailed lang tayo. Pag sinabing full name, hindi siya full name. Hindi siya yung nakikipaglakuhang pangalan. Kasi whatever you type in there, yun po ang lalabas sa cheque. Pag nilagay niyo po dyan Spider-Man, make sure lang na may ID ka na Spider-Man ang pangalan. Kuha po ba? Yes. Alright. So there, pag na-type in mo na lahat, LX space, REG space, ID number space, SAC space, or date of birth space, telco code space, your full name, then prepare and then send it to the gateway numbers found again sa ang quick guide. Number 1, dun sa una. Ang tawag dito ay mga default gateway numbers. Okay? Ito po yung gagamitin mo. Kahit ano dyan, pwede mong gamitin. But again, in order to be secured of hindi ka magko-congest, okay, yung add and even, alam po ba natin yung add and even? Yes. Pag-add yung last digit ng mobile number mo, doon ka sa add, or pag-even, sa even ka. Bakit? Kasi nga, we would like to make sure na hindi nagko-congest yung pinagsasendan mo. Okay? Though, again, kahit ano dyan, pwede mong gamitin. Basta you are registered to unlimited texting to all network, pwede. Or, bakit siya merong Smart, Sun, and Globe lang? Okay? Kasi minsan, meron ka naka-unli to Smart ka lang, Smart to Smart or Smart to Talk and Text. Therefore, pag nag-send ka sa Sun or Globe, deducted ka ng piso. So, in order para hindi ka madedakan, okay, just follow. Kung sa Smart ka lang pwede mag-send, then go ahead and send it to Smart. Or, kung meron ka namang regular na piso pang register lang, kahit saang gateway, pwede mong gamitin. Okay? And then afterwards, you will receive, okay, a notification of your temporary PIK. Alright? Kapag ang gamit mo ay Load Plus, may balance ka na 300 pesos. Okay? Pag lumalabas ang PIK, always remind your new leaders to secure the PIK. Okay? So alam niyo naman kung anong website lang sa atin nakakailangan din ng PIK, which is the Load Extreme, My Life, MyLX. Therefore, hindi ko lang discuss ang MyLX. It's more on the My Life and the Load Extreme websites na lang. Okay? Ayan. So, ayan, secure. And then, hindi ka pa tapos kasi meron pa tayong step number 2. Step number 2 is that you have to complete your address. So, just type in LX space CSGADDR space ID number space yung binigay na PIK sa'yo, and then your complete address.
Okay, now ang tanong, pag hindi ko po ginawa yung step number 2, okay lang po ba yun? Okay? Well, again, walang bearing yan sa atin bilang members. Kaya lang, for security purposes, pag nakalimutan mo PIK mo at tumawag ka sa customer service, ma'am, can I have your complete address? Wala po kasi nakaregister dito. So, wala tayong point of reference. So, again, it's very important na i-follow na lang, i-complete na lang natin yung step 1 and step 2. Okay? Kasi, ano lang naman yan para mabilis tayong makapag-identify. Alright? And again, secure naman yung account natin. Now, send mo ulit yan sa mga gateways. Alright? After yan, bibigyan ka na ng sarili mong gateway number. And kapag Load Plus ang ginamit mo, we urge or we encourage yung mga bagong members, of course, to take advantage of our newest, regenerated exclusive denomination ng V-Mobile. Alright? Again, meron akong disclaimer, only available after the launching on August 11. Okay? Pag nag-try kayo tonight, hindi pa yan up. Wala pa yan. Up lang yan on August 11 after, or onwards. Okay? Now, VM300, para sa mga V-Mobile members na. Okay? Unlimited texting to all network. Unlimited transactions to 5986. 240 minutes TriNet calling. Sun, Talk and Text Smart. Okay? 100 MB for data consumption. And then valid yan for 30 days. Okay? Plus, of course, meron ka pang 12 days na qualification period. Yun. Now, friend, sabi mo, ang ganda naman ng 300, di ba? What if, mas maganda pang bigay ko sa'yo? What if meron tayong VM500? Okay? VM500, dinoble. Okay, 420 TriNet, 200 megabytes, and then valid for 60 days. Okay? Plus, 20 days na qualification period. Okay? So, tawag dito, ito, makikita mo lang, 12 days. 20 days, ilan lang ang difference. Pero magkano naman ang natipid mo? Alright? So, kayo na po bahala kung anong gagamitin ninyo dyan. But again, sabi ko nga, starting or after the launching on August 11, every time you use VM300, that would generate one electronic raffle entry para manalo ka ng Mirage, Suzuki, or yung mga apps na, yung mga gano'n natin. Tawag dito? Gadgets. Every time you purchase VM500 after the launch, that would give you 2 electronic raffle entries. Okay? So yan po yan. So dito masarap. Gumamit ka na ng produkto na enjoy mo na, may chance ka pa manalo. Di po ba? And then ang sarap niyan, gumamit ka na lang ng load dahil may QP ka, kumikita ka pa. Maganda po ba? Maganda! Maganda! Automatic. Madali. Alright. Now, ito po. Sa ngayon, ito pong mga exclusive products natin could only be availed if gagamit tayo ng Empower SIM. Now, ang tanong, what if hindi po ako Empower SIM card user? Makaka-avail po ba ako ng exclusive Tinong? The answer is, pag hindi ka Empower SIM user, sa ngayon, hindi pa. Magkakaroon po ba ng chance na hindi Empower SIM makakagamit yan? Ang sagot, yes, but not this year. Probably first to second quarter of next year. So ganun po siya. Now, kaya nga po sinabi namin, gamit na po kayo ng Empower SIM as early as, 'di ba, last 2 quarters para magamit niyo yan. At again, hindi lang po yan kasi ang mga products na papasok sa Empower SIM natin. More to go pa. Okay? Now, punta naman po tayo sa registration sa online. Okay? So, basically, pag mag-register po tayo, ang lagi natin nakikita is itong Load Extreme. Okay? Yan po yung skin ng ating website. And again, please make sure lang, no, ang pagtatype natin ng Load Extreme, tama yung spelling. Kasi minsan, sige, nagbibigay ng instruction, type mo lang www.loadextreme.ph. Okay, so tinype naman niya. Kaya lang, merong E sa Extreme. Makakapunta ka sa Load Extreme, yung E na Extreme, pero hindi po yung V-Mobile. Alright? Meron po kasing Load Extreme na website, pero hindi po yun sa V-Mobile. Now, to make sure na V-Mobile at yung registration page na mapupuntahan mo, again, ang skin tone niya, yan orange, yan may 3 tao na may hawak ng cellphone, at ayan, dapat walang E yung Extreme. And then, pag nandyan ka na, click mo na lang po yung kulay blue. No account, click here. Pagka-click mo yan, makakapunta ka na doon sa unang-unang page.
which is the terms of use. Again, sino po dito ang nakabasa na ng terms of use? Yung totoo. Terms of use ng V-Mobile. Bakit? It's for our own protection. It's for our own knowledge. Diba? Kasi nga, parang ito yung pinakakontrata natin eh. Therefore, you have to read everything, you have to know everything about V-Mobile. It's only by reading the terms of use. So, sino pa po yung hindi nakakabasa ng terms of use? Alright. So, ayan. So, imagine, for example, diba, galing po ako ng network affairs before. Kung hindi ko nabasa ang terms of use, I will not be able to give actions doon sa mga complaints. Na hindi, pwede pala siyang i-deactivate na ganitong nangyayari, o, diba? So, at least alam natin. So, you're also guided, bakit ako deactivate? Kasi ganito po yan. Because, basahin niyo po yung section 5 ng ganyan-ganyan, ng load extreme. Yung pala. At least hindi ka na magtatanong. At least di kayo nagulat nung July 1 kung nabasa niyo yan. Alright? So yan, basahin niyo po yung terms of use natin. Now, pagka nabasa niyo na, and then, syempre, registration na yan eh. No, definitely, if you will click agree, magtutuloy. But if you will click I disagree, lalabas na po kayo, babalik na po kayo dun sa main page. Okay? But again, agree and then click submit. Diretso na po tayo dun sa first page ng registration. Same thing lang with the text. All the information should be complete and correct. Alright? Type in your full name. Again, hindi siya full name. Hindi kalokohan. Okay? John Jesser Cruz, address. Drop down mo na lang ito, yung sa region and province. It's very important na i-drop down mo rin yan. Then birth date. Kung kanina, hyphen ang separator natin, dito naman ay slash. Okay? Cell number. ID number, SAC, and then email. Now, paano po yan kapag wala kang email? Makakatuloy po ba sa registration? Makakatuloy pa din. Pero, bakit kinakailangan ng email dito? For load extreme pa lang po tayo. Okay? Now, pag ikaw ay merong niregister na email from your load extreme registration, lahat na po ng notification ng online loading mo, automatically papasok sa email. Alright? So, hindi mo na, di ba pag nag-online loading tayo, merong email doon, you don't need na to fill in your email address every time. Kasi pag dito pa lang nilagay mo na, automatic, lahat ng notification mo, lahat ng confirmation mo, online loading, pasok sa email. Okay? Now, pag okay na, complete and correct, then click submit. Okay? Pagka-click mo ng submit, same thing lang yan. Kung sa phone, nag-reply si gateway with your PIK, dito naman, you will be getting your PIK as well. Okay? So, again, this is temporary PIK. So, when we say temporary, kayo po ang magpapalit ng PIK, na, yung preferred PIK na po ninyo. Okay? And how to do that later on? So, just click on, again, hindi na po activate Business Center, log in or main page. Okay? So, pagka-click nyo yan, ayan. Again, lagi ko sinasabi, secure your PIK. Again, nabigyan ko lang po ng emphasis ito. Parang ATM lang po yan kapag pinimigay ninyo. Okay? Makukuha at kung ano nandiyan sa account ninyo. So if you don't want others to have access on your account, then secure your PIK. Alright. Now, just type in your ID number and then the given PIK. And then click login. Okay? Pagka-click ng login, since we are in the process of activating our MyLife Pro na, click on MyLife Pro activation. Okay, pagka-click, then activate MyLife Pro. Just click continue. After clicking continue, ito na po, lalabas na siya. Again, make sure lang na bago nyo fill upan itong MyLife registration natin, sabihan nyo na agad yung bagong members. Ma'am, sir, kailangan meron po kayong active email. Meron po ba kayong active email address? Okay, meron naman po. Yung ginagamit ko po sa Facebook. Hindi po pwede ang facebook.com. Okay? Ang tatanggapin lang po dito is yung Yahoo, Gmail, yung Rocket Mail, ginagamit po yan. Okay, yung mga company email, basta working email, wag lang yung tawag dito, facebook.com. Kasi hindi po yung papasok as message. So, kailangan valid email. So, again, activation code. Ginamit na natin yung pangalawa doon sa likod ng TP card. Activation code, again, kung makita po ninyo, bakit, nasaan yung activation code? Hindi ko makita.
Okay? Ma'am, yan po yung PPSC. Yung Product Pack Sales Code. Okay? Sa okay, yun pala yun. Okay. And then, pag nilagay nyo na yung inyong activation code, of course, kailangan ng sponsor ID. Kaninong sponsor ID ang ilalagay? Sa akin. Okay? Of course, upline. Okay? Now, kung kanino man, whoever that ID number is, okay, sa kanya po papasok yung 700 na DRI. Now, iba sinasabi, uy, okay lang, papunta kayo ng mga tao magre-register na, but then you have to make sure na nasa kanila or hawak na nila ang sponsor ID. And then, lagi na yung sasabihan, okay, ID ito ang number na ilalagay mo doon. Ito ang number na ilalagay mo doon. Okay, para wala nang ibang ID number pa. Okay? So, alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Kuha po ba? Yes. Alright. Then, again, fill it up. Dito po sa middle name, minsan ayaw nila maglagay ng character. Okay? Pag wala po kayong character sa middle name, hindi po siya tatanggapin. So at least, maglagay kayo kahit that. Tatanggapin. Basta meron siyang single character, tatanggapin siya ng system. Ayan, so gender, civil status, house number, street, barangay, and then country. Okay? Kung makikita po ninyo dyan, iba-iba yung sa country, pag nag-drop down kayo, lumalabas iba't ibang country. Okay? Pero pag nilagay nyo doon yung state, wala. Hindi siya lalabas. So only, ang country lang na pwedeng magamit is Philippines. Okay? Then region. Now, minsan, nakalagay na sa ano mo is Philippines. Okay? Tapos yung region, walang lumalabas. Ang gagawin nyo lang, select any. Any from the region. And then, mag-click ka ng iba dyan, maya-maya balikan mo, may lalabas na yun. May lalabas na doon. Okay, bakit walang lumalabas dito? NCR lang, ganyan. So mamili ka, mag-i-drop, piliin mo, tapos magkakaroon na siya ng selection. Okay? And then security question, city municipality, and then security question. Okay? So yan, answer, of course, ito na po yung email. Dapat active email. And please, hindi po ma-recognize ng system kung ang itinype mo ay wrongly spelled. Okay, halimbawa, ang email mo is onecruise@me.com. Okay? Alam ko, spell yun. Kaya ang na-type mo is onecruise.me.com, walang at. Kukunin ng system yung walang at. Whatever you type in there, kukunin ng system. At hindi niya yun sasabihin na mali ang email nyo. Whatever you put in there, kukunin ng system yan. Yun nga lang, dahil mali, walang at, hindi siya valid, walang papasok na confirmation doon sa nilagay nyo. Kaya iba nag-aantay sila, uy, 2 days na, 2 weeks na, 2 months na, wala pa akong BIK. Bakit kaya? Hindi pa dumating sa email ko. Yun, napacheck nila ay mali pala yung spelling. O kaya may, tama naman, onecruise@me.com. Kaya lang, onecruise@me.com. Okay? So wala talagang ganun, kasi nga, invalid yung email, wala papasok na PIK sa'yo. So it's very important yung component ng correct and complete and correct. Alright? Dito kailangan complete and correct. Now, TIN. What if, yun nga, maraming OFW, wala pang TIN. Okay? Okay lang po ba siya na huwag ka munang lagyan ng TIN? Okay lang po. Okay? But then eventually, kailangan may TIN ka. Kasi yung first encashment mo would require TIN. Now, pwede ko po bang gamitin yung TIN na lang ng nanay ko or ng kapatid ko? Okay? First level consanguinity, pwede pong gamitin. Pero advice lang po sila na nagkakaroon po ng withhold nagkakaroon ng withholding doon sa income na nakukuha mo, which is dapat sa'yo yun, hindi sa kanya. So advice mo lang sa kanya kasi baka tanungin ng BAR or whatsoever. Okay? But again, we urge na kung meron naman kayong TIN, okay? Basta hindi naman kayo sakop ng mga batas ng senior citizen, okay lang. Lagyan nyo na yung TIN dyan. Yung mga senior citizen po kasi, hindi na sila ng tax. Okay? So, ayan. Then, your mobile number. Again, mobile number. Okay lang ba na hindi ako maglagay ng mobile number? Okay lang din po. But again, for reference, okay, you have to put your cell phone number. Okay? And then, landline, optional. Kahit wala, okay lang. And then, ito po. Yung code, nag-expire po yan ng 30 minutes. For example, ang tagal mong nag-encode dito sa My Life, okay? Umabot ka na rito, kaya lang, it's already on your 31st minute. Okay?
lalabas doon, code has already expired. Okay? So okay lang po yun. Magre-refresh siya, magpo-provide lang siya ng panibagong code. Okay? So yun lang. Basta make sure lang that you're within the allocated time, first 30 minutes. Okay? Then after that, pag ma-expire, na-expire! Okay, matakot. Okay lang, magpo-provide siya ng panibagong code. Then pag okay na, then click submit. Again, paano to? Nagkamali ka ng sponsor ID. Okay? Ito po yan. Whatever sponsor ID na lagay mo doon, yun na po yun. Kasi real time po yung pagka-click niya ng submit, pasok ang earnings. Pasok ang 700 and 8 times na 250 pesos. Now, ang tanong, marami nag-inquire, Sir, nagkamali po ako ng sponsor ID, dapat ganyan-ganyan. Pwede pa po bang papalitan? Okay? Ang process ng changing of sponsor sa ngayon, wala pa. Okay? And then again, kung papapalitan man yan, well, discretion ng management yun. But the thing is, sigurado yan matagal. Bakit? Kasi yung earnings, nag-flow na yan. Okay? That's why sabi ko nga, before you hit the submit button, kailangan complete and correct. Okay? Kasi nga, hindi mo na mababago yan. O kung mabago man yan, mabago man yung sponsor mo, yung income mo hindi na papasok sa'yo. Kuha po ba? Yes. Alright. So dito, kailangan bihasa po tayo. Ito kasi sinasabi ko, ay, alam ko na yan. Sige, alam ko na, tapos ikaw pa yung nakapag-click ng submit na mali pala. Alright? So ganun po yan. Now, again, since hindi pa po tapos ang tapos na yung registration mo pero hindi pa tapos yung trabaho mo. Alright? Kasi pagka-click mo ng submit, you have to go to the email address mo, yung email account mo. From your email account, okay, nakita ko ng email. Okay, pag nakita mo ba yung email mo, yung password mo, okay na ba yon? Hindi pa. Again, it's your responsibility to tell them na i-click yung link. Yung activation link. Again, pag hindi na-click yung activation link, ano kayang mangyayari? Hindi gagana. Number 1, of course, hindi mo mabubuksan yung account. Number 2, hindi makikita sa genealogy mo. Alright? So, pag hindi mo kinlik yung activation link dyan, posibleng nag-flow na yung 700, pero pag tignan mo yung genealogy, ay wala ka sa genealogy ko. Kasi nga, hindi pa po nakiklik. Alright? So again, first of which, since gagamitin naman niya, ask mo na, i-click mo na yan para ma-activate yung account mo, para pumasok ka na rin sa genealogy ko. Again, ang pagpasok po ng ng bilog mo sa genealogy, again, EOB po yan, EOD, end of the day, maximum. Pero umaano po siya ng from 5 minutes up to EOD. So do not expect na pagka-click mo agad sa bilog, hindi po. Kasi nag-generate pa siya ng data. So maximum of until end of the day. Okay? So ganyan po siya. Kuha pa po ba? Yes! Alright. Now, tapos na po tayo sa registration. Okay? Registration. Again, ito po ang registration ng Technopreneur. Okay? But then, yung mga Techno users, if you're a Techno user, you can start up with yung SMS, okay? And then yung load extreme lang, walang My Life. As is na yung pag may PIK ka na, then you can already start up. Alright. Now, basic lang. How to change your PIK? Type in LX space CSG PIK space ID number space your current PIK space your new PIK. Again, if you're going to change it through SMS, may bawas po yan na piso. Okay? And up to ilan po kaya tayo pwedeng magpalit ng PIK sa isang araw? Unlimited, as long as meron kang unlimited load wallet. Alright? Okay, send lang yan sa gateways. Now, inquire load balance. Pag nag-inquire po tayo ng balance, we don't call 222, we don't even call 1515. Okay? We type in LX space BAL space ID number space PIK, then send to the gateway. Again, if you inquire through SMS, meron po siyang bayad na or deduction na 1 peso from your wire. Right, hindi po siya sa regular load. Okay, sa load wallet po yan. Okay? So, ayan. And then, change registered cellphone number. Again, pag nawala ang cellphone mo, ito yung kagandahan sa V-Mobile, hindi nawawala ang inyong load wallet balance. Okay? But then, kung gusto mong mapalitan, you can just do this, LX space, no cell space, ID number space, PIK space, your new cellphone number. Okay? And then send it to the gateway. Hindi po ito pwedeng gawin online, therefore, through text lang po ang pag-change ng cellphone natin. Okay? Now, what if nakalimutan mo ang PIK?
Will you be able to change it? No. Kasi nga lahat po ng ating transactions kailangan ng PIK. Therefore, huwag niyo pong kakalimutan ng PIK ninyo. Or kapag pinalitan niyo yan, of course, doon lang sa preferred or yung mga PIK na lagi niyong natatandaan. Okay? Huwag niyo nakakalimutan. Ideally, you can change your PIK every 3 months. Or it's up to you. Kayo po bahala, basta na-maintain niyo. Okay? Now, change registered address. Alex, ito lang po, yung step 2 lang yan. How often you can change your address, it's up to you again. As often as possible kung gusto mo, or as often as you can. Then change to, send to the gateway. Now, how to load? Aside, lahat ng LX commands natin, aside sa LX space load, okay, ang deduction nun ay sa load wallet mo. Pero ito po, LX space load, ang deduction nito ay sa regular load. Kung hindi ka registered sa any promotions ng mga telcos. Okay? So, pag maglo-load po tayo, LX space load, space ID number, space, yung product code, space cellphone number ng luludan natin. Alam naman na natin to lahat? Okay? So, lahat naman po tayo marunong nakapag-load na? Yes! Very good. Okay, now punta naman tayo sa online loading. So, may trick tayo later on. Now, you don't need to log in sa inyong account para makapag-online loading. Just click on the online loading button, then lalabas na siya. Okay? Dito nyo kakailanganin ng ID number and then your PIK. If you're going to type in your ID number or the PIK, it's very, mas magandang gamitin na po ninyo itong anti-keylogger pad. Bakit? Of course, to protect your account from yung mga hacker. Okay? Para hindi siya mag-iiwan ng bakas. So, gamitin niyo po ito. Pero kung secured naman kayo, again, ginagamit lang yung anti-keylogger pad if you're using a public computer or yung hindi nyo cellphone, pinakailaman nyo lang, nanghiram lang kayo, alright? Pero kung sa inyo naman yon, okay lang yan. Okay? Kasi kayo na naman gumagamit. And then, just scroll with your desired product. Okay? So nakita nyo na yan, G500. And then, of course, a cellphone number. G500, what if ang cellphone number natin is 0920-826-0721? Papasok po ba? Hindi. Bakit? Smart. Bakit? Sure kayo? Yes. Papasok po. Papasok po. Sabihin nyo nga sa akin, bakit? Bakit? Kasi po, G500 lang naman po yan. Hindi po siya G500X. Okay? So ayan, so tignan po natin. Lahat ng pin-based products, hindi po yan mamimili ng telcos ng cellphone nyo. Okay? Mamimili lang po yan if ever ang ginamit nyong product is may X. Okay? Like for example, G500X. Okay? And then, pag 0920 yan, hindi yan papasok. Pero, pag G500 yan, kahit smart pa ang nakalagay na cell number, papasok yon. Bakit? Kasi nga, pin lang siya, masasend doon sa cellphone nyo. Kuha po ba? Yes. Malinaw po ba tayo doon? Yes. Alright. So, walang malilito ha? Okay. Now, send load. Yan, cellphone loading. Ito po yung, sino po yung mga bago, yung mga less than 3 months? Ayan. Nakakaya naman sila. Ayan, sino po yung mga less than 3 months? Very good. Less than 3 years ka naman. Okay. So ito po ang mga nangyayari kapag tayo po ay naglo-loading through our cellphone. Okay. So from our cellphone, dumadaan po tayo sa data center ng load extreme. Okay? And then from our load extreme, pinapasa po niya sa mga sa telco, sa Smart, sa Sun, and sa Globe. Again, hindi po si V-Mobile ang naglo-load sa inyo. Okay? Si V-Mobile po ay isa lang, kumbaga sana isang party provider. Channel. Alright, channel. Very good, channel. Okay? Wala tayong, ang V-Mobile ay walang sariling product ng Globe, ng Smart at ng Sun. Si data center, lahat ng request natin, binabato niya sa Smart, sa Sun, and sa Globe. And then, sila Smart, Sun, Globe na ang magbabato ng load doon sa kung sino mang number ang nilagay ninyo. Alright? Again, ang matatanggap nung niloadan ninyo is yung load from the telcos. And then yung nag-load, matatanggap yung confirmation from the data center. Okay? Ganun po siya. Now, pag network busy, ano po ba nangyari kapag busy? Normally, bakit busy? Congested. May congestion, okay? Normally, kapag Christmas,
Okay? Bumati ka ng Christmas sa text mo, dumating New Year. Nangyari? Yes. Alright. Okay. So, ayan. Tama naman ang lahat ng information, ano? ID number PIK, meron kang sufficient balance. Okay? Sinend mo sa data, sabihin na lang natin malakas yung ulan. Okay? As in, sobrang kapal ng ulap. Nangyayari? Yes. Alright? Ang mga towers natin affected. Okay? Therefore, nagkakaroon ng congestion. As in, naiipon. Kasi hindi siya pumapasok sa right channels. Therefore, nagkakaroon ng delay. Kaya minsan umaabot ng, imbis na dapat 4 seconds lang, 5 seconds, umaabot ng 30 seconds. Nakakahiya naman. Umaabot ng 1 minute. Dati, when I started with V-Mobile, ang load I'm telling you, umaabot siya ng 30 minutes, umaabot pa ng mga 2 hours bago ma-load. Ganun siya kapangit dati. Pero I am very proud na sabi ko, bago ko umalis sa V-Mobile, 3 na po yung yung server niya, top of the line IBM server. And then ngayon po, we already have like 6 IBM top of the line servers. Kaya naman, from dating 30 minutes, ngayon na umaabot na lang ng 4 seconds, palakpakan niyo naman yung loading natin. Alright? So, na po siya. Okay, and again, ito po. What if offline, data center? Okay, nag-text ka. Diba syempre, dadaan mo sa data center. What if offline sa data center? Makaprocess? Hindi. Therefore, again, nangyayari lang naman yan kapag emergency maintenance. Ito, electricity, hindi na kasi we already have our genset. Okay, meron tayong sariling generator. May internet maintenance or force of nature or force majeure. As in, sabihin, gumuho yung galeriya. Okay, ito lang yan. Pag gumuho yung galeriya, meron pa po tayo sa... meron pa po tayong 2 na pinaglalagyan ng 2 servers po natin. Therefore, safe po tayo. So, isa sa basta 2 pa po. Aside dito, aside sa 19th floor na data center natin. Ganun po tayo ka-safe. Okay? So, ibig sabihin nun, online or loading, unavailable. Kasi walang magbabato sa mga telcos. And then normal, nangyayari lang naman yan tuwing alas 3 ng madaling araw. Ang affected mostly mga OFW. Tsaka ako. Ayan, tayo. Makagising tayo ng madaling araw. Alright? Now, ito po. Halimbawa, online naman si data center. Pero, ang offline naman or under maintenance, yung mga telcos. Okay? Bad thing talaga kung lahat sila sabay-sabay nagkaroon ng maintenance. Kasi wala tayo. Pero ang kagandahan sa atin, okay? Compared sa mga traditional retailers, kapag offline si Sun and si Globe, meron pa tayong Smart. Okay? Kapag offline si Sun, meron tayong Smart and Globe. That's why, yan kaya natutuwa sa atin ng mga telcos because even hindi lang tayo nagdedepend sa isang network lang. We can provide a lot of our different products. Okay? So yan po siya. But then again, pag sabay-sabay, of course, wala rin. Okay? And again, hindi po tayo nagpo-provide ng load, therefore, loading unavailable. Okay? So, ayan. Ito po, circumventing 30-minute trapping rule. Para saan po ba ito? Okay? Ito hindi naman siya masyadong big deal. Alright? Pero, sabihin natin big deal na lang. Meron nagpa-load sa inyo ng 500 pesos. Magkano? 500. Ang gusto niya, 5 tigwa 100 pesos. Okay? So, sige. Pag nag-load ka kasi ng LX-Space load, okay, with a customer cellphone number, isa lang po ang marirecognize within 30 minutes. Now, since 5 tigwa 100 ang ilo-load mo, mag-aantay ka ng tigli-5 30 minutes. Maganda po ba yun? Yes. Hindi. Kasi nga, oh my God, para makabuo ka ng 500, ilang oras yan? O diba? Ang tagal. That's why, well, safe naman po yan on our part. Now, kung di ka umattend ng technical training, jahi yan sa'yo. Pero since umattend ka ng technical training, palakpakan nyo lang yung sarili nyo. Alright? All you have to do is to put suffix. Suffix lang po, sa dulo niyan, space, A, B, C, D hanggang Z. Or kahit anong character, basta may character. Okay? Bakit? So for example, yung una, kahit wala mo ng suffix, magpa-process siya. Yung pangalawa mo, sabihin mo, ang bilis mo mag-load eh. Di ba? Send ka ulit. Okay? Pag may binago ka, nilagyan mo ng A. Okay? Masasend ulit. Kahit buong pangalan mo, ilagay mo okay lang. Mapapasa ng system yan. Basta may nagbabago. Okay? Now,
ito po is to avoid yung unauthorized loading. Kaya unauthorized loading po yan. And pag online loading, tawag dito, kailangan pa bang lagyan ng suffix? Hindi na. Kasi dito posibleng walang people intervention. Kasi nga, pag nalagay mo sa wallet, sa bulsa mo, mapipindot. Okay, that's why applicable yung suffix. Pwede na lang pag nag-online ka, nilagay mo yung keyboard sa bulsa mo at napindot-pindot mo yan. Okay? So since hindi mo naman ilagay yung keyboard sa bulsa, hindi po applicable yung circumventing 30-minute wrapping rule sa online loading. Okay? Kasi enter lang naman tayo ng enter, di ba? So okay lang po yun. Pero pag sa cellphone, kung gusto mong 5 within 1 minute or less than, sabi mo 10 seconds, basta lagyan mo lang ng mga suffix yung command mo. Okay? Now, ito po, loading command sending to file gateway, same network. Okay? Ito po yung mga ginagawa ng sino po yung mga, aminin natin, nagbebenta ng load? Ayan, sa mga nagbebenta ng load, tip lang po. Okay? Kung ikaw, nagbebenta ka ng load, wala pong problema kahit yung isa mong command, isend mo yan sa 5 gateways. Bakit? Kasi isa lang po ang mapaprocess within 30 minutes. Okay? Within 30 minutes. So yung ginagawa nila, sige, gusto mo, tatagtarin kita. Okay? So yan, pero syempre nakakabagal yun. Mas maganda isa na lang kasi wala naman tayong problema. Ito lang pag may problem, no? Ito, loading command sending to one gateway 10 to 20 times. Sige, bonggang-bongga mo na talaga. Okay? Kahit ilan pa yan, basta within the first 30 minutes, isa lang po ang mapaprocess. Okay? Yan po siya. Kaya, so safe tayo kasi hindi siya basta-basta maloload na lang kung ayaw mo. Okay? And then ito po, system behavior review. 3-error trapping rule. Again, ang system po natin is very sensitive po in terms of the PIK. Okay? So kapag 3 beses kang na mali sa PIK, mabablock po yung account ninyo. Okay? Mabablock kayo, is it for the next 24 hours? Yes. Hindi po, hanggang 12 midnight. Okay? So, ibig sabihin, kung na-block ka ng alas 3, hindi ibig sabihin, ay, ma-open ka na naman ng alas 3 kinabukasan, hindi po. 12 midnight, so 12:01 pwede na. Kaya ka na-block, nakalimutan mo talaga yung PIK. So, nag-try ka na naman, mali na naman yung PIK mo. Okay, so ayun. So if you have forgotten your PIK, huwag ka nang manghula. Tawag ka na lang sa customer service. Okay? Anong telephone number ng customer service? 311-3000. Yeah, so 311-3000, and then ask mo lang sa kanila pa-reset ng PIK or send ng PIK doon sa registered cellphone number mo. Okay? Sabihin, pwede bang pa-send yan sa number ko na ito? Hindi po. Kasi whatever the registered cellphone number na ginamit niyo sa loading stream, doon po siya papasok. Doon ipapadala yung PIK ninyo. Alright? So ito na nga. Kaya nag-change siya ng cellphone number pala kanina, no? Nawala na yung registered cellphone number mo. Nakalimutan mo yung PIK. Pasend naman doon sa registered cellphone number. Okay? Mapapadala yun doon sa cellphone number na nawala. That's why you have to update your details kapag nagbago yung cellphone number nyo or kapag nagbago yung PIK nyo. Okay? So yan po. Hindi nyo alam kung kailan siya necessary. Now, telco warning notifications. LX warning. Kapag meron po kayo natanggap na ganito, no confirmation from telco for G50X. Okay? Ang ibig sabihin lang po niyan, merong congestion. Okay? Posibleng congested yung gateway na ginamit nyo. Therefore, ito po, ang unang-unang bagay na gagawin, lalo sa mga naglo-load, tanungin muna yung niloadan kung na-receive ba or hindi. Kung na-receive, singilin nyo, valid yun. Okay, kung hindi, at meron na kayong ganito, you can retry sending it to a different gateway. Okay, gano'n lang po gagawin ninyo. Okay? And then, ito po, 30 minutes stale request feature. Again, kapag over 30 minutes na yan, panis na, hindi na po yan ipaprocess ng system. Normally, kapag may congestion o natanggap ng V-Mobile data center, sinend mo sa gateway, pero natanggap ng data center after 30 minutes na, okay? Hindi na yan ipaprocess automatically. Okay, sisipain na ng system yan. Now, ikaw, halimbawa, meron kang niloadan, hindi pumasok, after 30 minutes, wala pa rin talaga. Okay? You can already, resend your command using a different gateway.
Yun po yung mga cause ng congestions natin. Pero unseldom na nangyayari yan ngayon. Okay? Now, ito na po yung common problems. Okay, loading delays or kung merong telco congestion. Telco OTA system unavailability or under maintenance. Of course, kapag may mga ganyan, let's say nag-improve. Lately, si Smart. Di po ba? Almost 2 days or 3 days yata tayong walang Smart products. Kasi nga nag-update sila. So, kahit anong gusto nating mag-load, dahil sila mismo hindi available, wala. Okay? So, we always have to understand that. Okay? Now, customer non-receipt of otherwise successful loading. Hindi daw din ang tanggap. Okay? Ay, gano'n sa... ikaw naman, since hindi ka naka-attend ng technical training, ano ba yan? Bakit talaga nag-V-Mobile? Nalala ka. Puro ka na naman ganyan. Hindi ka nga nag-probe. Hindi ka nagtanong sa kanya kung anong nangyari. Hindi mo tinanong, tama po ba yung cellphone number? Kasi baka mamaya, meron akong confirmation successfully loaded na. Pagtingin mo pala sa number, yung binigay niya sa'yo, mali. Posibleng mali ang binigay niya sa'yo or mali ang na-type mo. Ganun lang yun. So you have to probe. Kaya huwag yung tipong, ano ba yan? Sabi ko na nga ba, dapat ako nag-V-Mobile eh. Yan. Again, here, we are the business owners. Hindi pa tayo dapat customers dito. Okay? Now, kung sabi ko nga, kapag kayo magbenta ng load sa iba, you have to make sure din na naset yung expectations nila properly. Kasi kuya, for example, ano ba yan? Ikaw, niloadan mo sarili mo, natanggap mo after 30 minutes, sino nga awayin mo? Customer service ba? Sarili ko. Sarili mo. Ano ba yan? Yung loading mo, ikaw lang. Business mo yan eh. Okay? That's why you have to understand it. Kaya mag-attend ka ng technical training, it's very important. Okay? Now, check mo muna. Tama ba yung cellphone number na binigay sa'yo? Or tama ba yung tinype mo? Okay? Pangalawa, check mo muna baka mamaya puno ng inbox nila, hindi po papasok yung confirmation, loaded ka na ma'am. Try mo, mag-inquire ka ng balance mo. Kung Smart ka, 1515. Kung Globe ka, 222. Meron yan. Diba normally loaded? Dati yun. Loaded ka na. Ito kahit hindi ko pa kilala sa V-Mobile, nangyayari yan. Loaded na pero walang confirmation. Nangyayari siya. Okay? Have cost, ito, check their balance. And then, pa-start mo po ang cellphone. Okay? Kahit sa international, ginagawa po ito. You just have to power off your phone. Okay? Yan. And then, tapo, check mo muna. Baka mamaya, yung ginamit mong mga product code, nag-invento ka ng code. Kaya ginawa mo, Smart Only. Kasi nga, hindi mo alam yung product, yung price list, hindi mo alam. Nagano ka ng LX space load, yun lang pala ha. Sige, ginawa mo product code, only, basta nag-invento ka ng code mo. Sige ka, dahil wala yan sa code ng V-Mobile, hindi yan mababasa. Alright, so for example, tama ba yung G100, G100X, dapat alam nila yung walang X sa may X. Ano ba yan? May tatanggap ako eh. 100 pesos daw, pero nung tumawag ako, wala! So inaway ka na naman. Ano ba yun? Sabi ko na nga ba, dapat di ako nag-V-Mobile eh. Ano ulit pagkakaiba ng may X sa walang X? Pin-based. Alright, so ma'am, pasensya na, naset ko pala sa inyo, pin-based. So ang gagawin nyo ma'am, mas maganda, ito na lang po. Dahil kung Globe kayo, 223, o yun. So kasi nga, ando na yung load eh. They just have to reload it themselves gamit ang SIM card nila. Tama po ba? Yes. Alright, so ayan. Ito yung mga bagay na napakasimple lang. Okay? Pero pag hindi nyo alam, komplikado. Tama? Alright, so ayan. Ito po ang mga nagiging dahilan kung bakit maraming nag-quit from the very, very onset ng registration nila. Kasi naiinis sila eh. Alam mo yun, yung sumabak na agad sa loading, hindi pa nga nag-technical training. Tama! Diba? Yes! Diba? Ang daming, ano ba yung sabi ko na nga ba, yung sumali sa V-Mobile, nasayang na yung 250 ko. Nasayang yung binura ka na lahat-lahat. Yung pala ito na napakasimpleng bagay lang, ito lang ang naging dahilan kung bakit nag-quit. So imagine, business mo dahil dito mag-quit ka. Diba? So ayan, ito pa. Invalid product code and invalid cellphone reply. Again, pag mali ang ginawa ninyo, huwag kayong mag-expect na may sabi ng system, you have entered incorrect code. Hindi, walang ganun. Okay? So it's your responsibility. Since it's your business, i-check mo muna ano bang mali dito. Diba normally, halika na nga at ma'am, isend mo nga sa akin kung anong command ang send mo sa gateway. O diba, tsaka mo sinisend, tsaka mo chine-check. So sila din dapat gano'n. Mamaya nilagay mo, imbes na S30X, ginawa mo S30X. Okay? Or, imbes na SBRO 100, ginawa mong SBR0 100. Or ito pa normally, ito, ginagawa ko siguro 2 years ago, ganito ako eh. What's your cellphone number?
0916-75800. Tinype niya talaga. O. Imbis na 0, nilagay niya? O. Ayan. Papasok ba? Hindi. Kasi pag cellphone number, number lang. Walang cellphone, letter. Okay? So, malinaw? Yes. Sa mo, simple lang. Magiging dahilan pag-quit mo. Diba? Ano ba yan? Nag-load ako ng Smart Bro, di pumasok. Kasi nga, Smart BR0 nilagay. Saan ka pa? Okay. No reply from the system. Bakit? Ito nag-start mag-loading. Hindi nag-technical training ang ginawa. LX load. Walang space. Hindi na ba ako send ng 100 times na ako nagsisend? Wala man ako nakuha confirmation. Kasi nga po, LX load. Wala pong system, hindi papasahin ng system yan. Kasi nga ang babasahin niya LX space load. Sige ma'am, ulitin mo. Nung inulit niya, nilagay LX space, laod, nagmadali! Nagmadali! Oh, ayun pala, space lang pala kailangan eh. Wrong spelling. Sige, LX space, laod. Kuya, wala pa din hanggang ngayon, no? Patingin nga, sige, wrong spelling, wrong. Okay. Binago niya ulit, sige, LX, ito na, same thing din, no? LX space, relaod. Again, kahit sa exam, wrong spelling, wrong, dito din. Okay? So yung mga, LX space transfer. Nangyayari? Yes. Sino naka-experience dyan, ma'am? Hindi ako. Yan yung mga ganyan yung mga, sabi ko sa inyo maliit na bagay na usually taken for granted, okay? Na napaka-significant pala. Tama po ba? Yes. Alright. So ito pa lang pag ito na ituro natin ng maayos sa mga bago nating members, tignan yung attrition rate natin, hindi ganun. As in, matagal. That's why sabi ko nga sa inyo, you don't have to go out and out and out and out. You have to empower them para mabilis ang duplication. Ito pa lang, simple lang. Okay? Alright, ito, how to reach customer service. Alam niyo na to palagi. Okay, so, sa mga OFW, sa mga taga-probinsya, alam ko may mga taga-probinsya dito. Alright? So sa mga sa OFW hindi ko to sinasuggest or na-recommend. Sa mga nasa province na hindi makakatawag sa 311-3000. Okay? Meron tayong tinatawag na text support. Text care support. So, ang gagawin niyo lang from your cellphone, type in. Okay? ID number, wala nang LX. Okay? ID number space yung message ninyo, and again up to 160 characters. Ilang characters? 160. 160. Yung pinaka 161 ninyo pang second na yun, therefore hindi siya mababasa ng system kung walang ID number. Okay? Mapupunta na siya sa spam. Therefore, pag ginawa niyo to, ID number space message, kasama yung ID number niyo dun sa 160 ha. So make sure lang na sa one message pa lang, ando na lahat. Okay? Ma-check niyo yan doon sa mga old na cellphone. Pero yung mga bagong phones ngayon, smartphones, naku, mahirap. Bibilangin mo talaga isa-isa. Kasama ang space. Okay? Then, send mo yan sa Smart, Sun, and Globe. Now, ito na po. Sa mga within Metro Manila, within, ito, malapit sa Bulacan or sa Cavite, pwede pa kayong tumawag sa 311-3000. 24/7 yung hotline natin. And then, meron tayong V-Mobile official fan page. Again, yung fan page po natin, ang intention dyan is to provide updates. Okay? Huwag po kayo magtanong doon, bakit ano ganyan-ganyan? Hindi po yun right channel for you to ask questions. Okay? Kaya ka siya fan page lang eh. Okay? Pag may updates, ganyan, doon manggagaling yung i-share nyo, itatag, ipapost nyo doon. Huwag kayo bakit hindi po gumagana yung load na ano? Ano yung S-load? S-load wallet. Huwag po kayo mag-inquire doon. At huwag kayong magagalit kung walang sumagot sa inyong taga V-Mobile. Kasi wala po talagang sasagot sa inyo. Okay, may mga channels po tayo to inquire. Or kung gusto niyo talaga magnobela, wag sa Facebook, dito po. Online support. Okay? So mag-online support, email support system ng V-Mobile, you can go to Load Extreme. Okay? Dun sa Load Extreme ninyo, punta kayo dun sa Contact Us. Ayan, pag nilabas sa Contact Us, ito na po yung ating ayan, mga self-text care number. And then click nyo po itong Proceed to Ticket Support System para makapag-email. Again, ito po para sa mga OFWs. Okay? So ayan, kung hindi sila in contact with their uplines, okay, kung walang mga active uplines sila, ito po, pwede po sila dito. Okay? Ayan. So, open new ticket or dito pag ma-follow up ka.
Okay, so ayan. Now, okay na po ba tayo dun sa registration na yung typical na load extreme ano lang? Dito aspects. Yes. Now, punta naman po tayo dun sa quick guide number 2. Dito po is about account replenishment. Okay? Pwedeng deposit, pwedeng bills payment. So you have to know which is which. Okay? So meron tayong Union Bank, bills payment, UCPB, BPI. Again, hindi na po dito kasama yung Metro Bank. Hindi na siya pinopromote kung bakit later on you will know. Okay? So yan po, ito lagi natin pinopromote kasi bills payment mas mabilis. Though, meron tayong other options. Okay, number 1, Union Bank. Magkano po ang minimum payment natin if we do the bills payment? 500. Now, can you pay 300? No. Yes, you can. Kaya lang, hindi siya makikredit sa account nyo. Again, hindi malalaman ng bangko, hindi malalaman ng Union Bank, ng UCPB, or ng, ano ba isa? Balikan ko nga. Union Bank, UCPB, BPI. Yung BPI, hindi pala yun. Okay. Union Bank and UCPB, hindi nila malalaman na hindi tayo nakikredit ng 300. Okay? So they will accept your payment. Okay lang yan, 300 pesos. Okay? Kasi whatever the amount is, mayroon naman corresponding payment sa V-Mobile doon. Okay? Yun nga lang. Tayo po, sa accounting, hindi po i-credit sa inyo pagka 300 lang. Okay? Now, anong gagawin natin? So again, you have to do the same process. Okay? Mag-bills payment ka ulit ng additional 200. Makikredit na ba siya? Yes. Hindi pa. Why? You have to call the customer service. O ma'am, nagpaki-reconcile na lang po. Mayroon akong unang bills payment, ito yung details. Ito yung pangalawang bills payment ko, ito yung details. And then, nabuo na po yung 500. Now, hassle po, di po ba? Yes. Kaya ka create ang bills payment para hassle-free tayo. Pero kung below the minimum, naku, super hassle yan. So, ulitin ko lang, magkano minimum? 500. Right. May it be bills payment or deposit? 500 pesos. Okay? So, ayan. Punta lang kayo sa Union Bank, kuha kayo ng bills payment slip. Lagay niyo po V-Mobile, your name, and then your ID number. Now, for example, pangalan to ng ibang tao, and then ito ID number mo. Saan papasok ang load? Sa pangalan, sa ID number? ID number. ID number. So, kahit yung ID number, kahit sino ang nakalagay dyan, basta ID number, at sure ka doon papasok, okay lang. Kasi minsan sinasabi, okay, paki-load wallet mo ako. Okay? So, si Yaya, nagpa-load wallet, nilagay niya, ID number mo, and then pangalan niya. Ay, parang may pangalan. Souvenir ba? Souvenir. Okay, yeah. Nakapag-bills payment si Yaya. Tatanggapin ng bangko yun. At huwag kayong mag-alala kasi hindi yung papasok sa kay Yaya. Papasok yun doon sa ID number na nilagay. Kuha po? Yes. Alright. So, same thing with the UCPB. Yan, V-Mobile, your name, and then the ID number. Okay? And then, ito po set ko lang po expectations ninyo dito. Minimum of 2 hours bago ma-credit ang bills payment facilities natin. No, sir. 4 hours. Minimum of 2 hours up to 10 p.m. the same day. So, ibig sabihin, pwede siyang ma-credit sa inyo as early as 2 hours. Okay? Pero, pwede siyang tumagal ng up to 10 p.m. So, ilang hours yon? Okay? Please make sure lang pag bills payment, you have to do it before 4 p.m. Anong oras? 4. Ayan. Kasi pagka before 4 p.m., nagka-cut off na sila. Yes. Okay? Therefore, hindi na ipapasok the same day. Okay? So, the following day na naman. Normally, 6 p.m. yung mga the least na cut off ng ng mga nagbabayad centers or itong mga ganito. Okay? So, please make sure. Sa UCPB 3 p.m. lang. Ayan. So, yan. Iba-iba. You have to know kung ano yung mga cut off time nila. Alright? 53 lang sila. Lagpas na hindi na tinatanggap ang system. Ayun. So, ganun siya. So, you have to make sure, ay, nagpa-bills payment ako. Yung pala, hindi na bayaran na. Alright. Okay. So, sa BDO, ito na, deposit na po tayo. Okay? Wala pa po tayong bills payment sa BDO sa ngayon. But we are very happy to announce that in the next few months po, kasi matagal na to. Matagal na tong bills payment ng BDO. So we will be having our bills payment sa BDO. We're just the management team is just completing some other requirements. And then eventually mayroon tayong bills payment ng BDO. Alright? So again, ito po, yung mga dapat ninyong itago kapag kayo ay nagpapa-replenish sa mga bangko, yung inyo pong bills payment slip and yung deposit slip ninyo. Kasi again, you don't know kung kailan yan kakailanganin ulit.
Alright? So kapag nag-deposit, hindi ibig sabihin nag-deposit na kayo sa bank account ng V-Mobile sa iba't ibang bangko, tapos na. Okay? Pag bills payment, hindi na kayo na-require ng LX Reload. Okay? Pero pag deposit, you are required to do the bills at the LX Reload notification. Bakit? Okay? Yan lang po ay simple lang para malaman ng V-Mobile na nakapag-deposit ka at para ma-credit yan. Again, it follows yung cut-off, ano? Okay, so you know that. Meron po tayong iba't ibang bank account. Again, pagka bank account ko, nilagay niyo sa akin, papasok yun. Okay? At hindi kay V-Mobile. Alright? So, ayan. And again, it takes time. Verification takes time. Lalo sa BDO. So if you have access sa mga bills payment, we strongly recommend you use the bills payment facility ng Union Bank or ng UCPP. Okay? And then, ito po, pag BDO, again, pag nag-LX Reload ka, ₱1 mo lang naman yan gagawin eh. And then after that, save mo na sa outbox mo. If you're normally doing the deposit, okay, deposit facility. Sino pong laging nag-deposit? So lumiit na lang. So normally bills payment or over the counter na lang, tama? Ayan, mas madali. So ayan. So save nyo lang po ito. Para ang napapalitan lang dyan palagi is yung date and time tapos yung amount. Kung same bank lang naman tayo palagi. Alright? And again, normally, pag mabilis ang turnover or yung pag-verify ng banks, okay, the same day. Pero ito, sa reply sa inyo ng system, the next banking day siya palagi. To set the expectations accordingly. Okay? So ayan po siya. Now, so minimum deposit, 500, same things follow. Same thing follows po. Ayan. LX Reload and so on. Ayan, Metro Bank. On pa rin po ang bills payment natin. Okay, pag sinabi sa inyo na, ay, wala na pong V-Mobile expired na. Okay? Hindi po. Pwede pa rin po tayong mag-process ng bills payment. But the thing is, meron po tayong ₱50 minimum charge. Now, if you're gonna use Metro Bank outside Metro Manila, may ₱50 po ulit na provincial, basta may ₱50 sila na tinatawag na rate doon. Okay? So, dapat hindi ka na papakita sa Metro Bank, but to provide you complete and correct information at least, okay, to set your expectations properly. So, if you have, again, Union Bank, UCPB na malapit, yun na lang. Alright? Or other than that, BDO, BPI. Or, you can just simply ask transferring of load wallet from your members, uplines, or other technopreneurs. Minimum of ₱300. Again, if you will transfer from 300 to 499, meron pong bawas na piso yan doon sa nag-transfer. Okay? Therefore, ang sisingilin sa inyo, if it's ranging from 300 to 499, meron plus ₱1. Okay? So, ayan. So, the same thing lang, madali lang siya gawin. Type in nyo lang. And again, nasa quick guide number 2. Very good. Okay, so send po ulit sa gateway number and so on. And we also have, again, facility for smart money. Okay? Alam ko na enhance na ito ngayon, so hindi na siya only good for ₱50,000 for 1 month. So extended na yung ano natin dito. So okay lang kung you're happily doing smart money, go on. Ito na po yung bago nating smart money number. And ang instruction, ito na po yung instruction, and you can read it from your quick guide number. Anong quick guide number? 2. Opo, kasi nga, number 2 quick guide tayo. Or, after that, meron po tayong Power Pay. Sino po naka-Power Pay na dito? Okay, so isa pa lang, dalawa. Now, ito po. By up and running na po yung ating GCash. Okay? So, if you already have your GCash, pwede nyo po itong gamitin. So, kung bibili po kayo ng Power Pay card sa 19th floor, ₱100 po yan, walang laman. Pero, it would give you 4 days na qualification period and then 2.22 na 9 times na PPP pataas. Okay? Paano mag-register? Just have to call on star 143 number sign. Okay? Para po to complete the GCash registration. Okay? Now, ito po. As much as ₱100, we can start reloading through our GCash account. Okay, so kung meron na kayong GCash account, kahit anong oras pa yan, pwede po tayong mag-replenish. And real time po, real time. Okay, so ayan, nandiyan na po yan. Now, load wallet
Pag halimbawa po, kasi we have a lot of outlets po ng GCash. We have like 6,000 outlets nationwide as opposed to the 60,000 outlets ng Smart Money. So meron po tayo, mas pinabilis na po siya, mas kumbaga mas convenient para sa atin, mas accessible. So paloadan mo kung wala kang maipasok na hindi ka makapag-encash through your GCash account, you can just reload it through the Globe Business Centers nationwide. Puwenta sa Villarica Pawn Shop, Tambunting Pawn Shop, SM Department Store. Yeah, so yan po yung ano natin, yung pwede kang mga reloading channel sa GCash mo. Kung hindi ka pa nag-convert, kung hindi ka nag-encash ng MyLife earnings mo to your GCash account. Okay, so yan po muna yung mga channels natin. Okay? So, tapusin natin yung quick guide number 2. Punta na po tayo sa quick guide number 4. Again, ang quick guide number 4 natin, isang piraso lang. Okay? At para lang po yan sa Technopreneur. And, para saan po ba yung quick guide number 4? Dictionary yan ng load products natin. Okay? Description. Like for example, ano ba yung S100X? So, doon mo makikita yung S100X pala, 100 pesos na regular load ng Smart. So kung ano para malaman mo, you can refer to product guide number 4. How to use load. Okay, kung paano mo i-load. Halimbawa, nag-load ka ng Sky Cable, prepaid. Hindi mo alam kung paano, then refer to quick guide number 4. Okay? Validity ng product. Kung hanggang saan lang ba yung, ilang days ba yung 30 pesos, yung 100. Hanggang ano ba yung validity ng Sky. So dyan makikita ninyo siya. Kaya isang piraso lang siya. And ito pa yung sample natin. For example, nag-load ka ng Buy and Tell. So, andito na yung details niya, no? So, yung denominations niya, how to load, yan. Ito na pa yung mga instructions niya. And then, the validity. Okay? So, again, the product guide number 4, yun po yung pinaka-dictionary natin sa V-Mobile, sa mga products natin. And, price list, number 5. Dito po, makikita po ninyo yung mga product codes. Okay, so for example, kung gusto mo ng Smart 15, okay, yung 15 pesos na Smart, o refer ka dito, 15 pesos, ito pala yung code niya, S15X. Gusto ko ng 250 pesos na Smart, o punta ka dito, ito pala yung code niya, S250X. Okay? So same with the Globe, gusto mo ng 50 pesos, o yan, ito pala yung code niya, G50X. Okay? So pag Smart, S, pag Globe, G, pag Sun, SU. Okay? Ano ba yung mga, Su 10X, regular load ng Sun. Yun pala siya. Okay, may mga SUK 2, iba-ibang code. So, para malaman nyo, ano ba yung SUK 2? O, bawa, ano ba ibig sabihin ng SU 500X? Aside from here, pwede mong malaman yung description niya, saan makikita? Sa 4, sa product guide number 4. So, yan po siya. Now, limited lang po ang numbers ng mga quick guides natin. For example, ito, ilan to? Sa Load Plus, 10 na lang siya. Yung number 4, ilan? Isa lang. Now, kung techno-user naghanap ng ganon, you can always refer them to the Load Extreme website. Okay, under resources. Please, ayan po yung ating yan, under resources, ito po siya. Kung gusto mo ng product code, kung gusto mo ng quick guide number 1, ito po. Click download, makukuha mo na siya. Pwede mo siyang ipaprint. Kung gusto mo ng quick guide number 2, nandyan din. Kung gusto mo ng quick guide number 4, nandyan din. Kung gusto mo ng quick guide number 5, nandyan din. Okay? So everything, kung gusto mo naman na hindi ka magpa-print, pumunta ka ng 19th floor, okay, nabibili po siya per piece. Alright? So ayan. Okay, so yan po sa Load Extreme. I'm giving you like, okay na po ba tayo sa Load Extreme, yung aspects ng Load Extreme? Yes! Okay, so can we have like 5-minute break? 5-minute break para po sa MyLife? Yes. Alright, sige, we will break po muna tayo. Thank you so much.